ng kagaya ng mga nauna sa atin with due respect to them. Hindi tayo ma-recall kasi po sila hindi recall. Opo. Sulit tayo after 1 year ay rin-recall na po tayo. Ano po? May kasabihan po sa tayo sa mga na pagka ang puno raw ay puno, ito po ay ang tawag ito, pinapato. Ano po? Sabi ko, sana po masuka yung ating administrasyon. Ngunit maraming bunga na matamis, hindi mo matula. And what we can be thankful of, with much appreciation from the Lord, is that we were thankful for all, for example, that we would only last up to 3 months or up till December. Pero nakang 15 months na po tayo. At matatapos na po yung 16 months ng panunungkulan. Na ibig sabihin po dito, yung mga nakaraang mga buwan, ay punong-puno po yan ng pagpapala. Hindi ko ba? Yung pong advocacy natin, pinagsimulan natin, natin ng panahon po ng kampanya, good governance. Napakaganda po, website po, no? Godly governance. And responsible citizenship po, tawagin natin. Ay ating pong advocacy ito na binibigyan po natin ng katuparan hanggat nakakayanan ko natin. And we're very confident that our efforts have been blessed by the Lord. Sapagkat in many ways, we have tried to eliminate corruption and minimize corruption within our sphere of influence. Pinakita po natin na we cannot be bribed. Hindi po ba? At pinakita rin po natin na yun na nasakaras po natin yung koleksyon sa kuwari. Alam po ninyo, one time, it's good sometimes to get out of our comfort zone and hear people say, you've benefited something good. Pagka po tayo mga comparative sa umpaga, masyado po tayo na-discourage sa mga patikos na binabato po sa atin, ano? But when we go to other places, and even here, people who take a closer look of what we do, they say that in many ways, pinalik natin ang nangal ng panunungkulan. Ano po? Sa mga nakaraang panahon, na ang pagtingin ng marami sa panunungkulan ay pinagkakakitaan. Isang negosyo, kaya nga po pagkapanahon ng kampanya maraming ginagastos yung mga tao. Ano po? Imagine, one barangay, manpili kang tao, pero there's zero. Kapan, no? Tinanong ko yung maraming kapatid doon, babae, magkano po ginastos mo? Doon ikaw lumabot sa tigas, kalahating milyon. A very far flat barangay. So, marami po sa mga tumatakbo, ang pagpili po nila doon ay hindi naman expense. Ang pagpili po nila doon ay investment. Puhunan po yun na ginagamit na pagkanaw po na ay pagpumili po. At tayo po mga kapampangan, pinatunayan natin na isang kandidato, pagka nagtulong-tulong po yung mga tao, when the people have owned the advocacy for good governance and responsible citizenship, ang mga tao ang magtutulong-tulungan, they will spend that candidate who is a stand-bearer of the crusade and will support him or her, whatever happens. And they will support him or her all the way. Because this advocacy, kagaya ko na sinabi ni Siya Sayo nila, is beyond us, is over us, is wider than us. Kagaya po na sinasabi natin noong panahon ng kampanya, this advocacy is not only a political advocacy, it is not only for social transformation, it is a divine crusade. It is a divine crusade. At kung titignan po natin at pabalikan natin ang pananampalataya, the roots of our faith,
makikita po natin ang ating modelo, ang isang ating Panginoong Yesu Cristo, di ba? Jesus was so centered on His Father. Father-centered po si Jesus. Kung titignan po natin ang sacred scriptures, when Jesus will talk about His Father, we can sense from the way He talks, the way He speaks, His face shines with a lot of brightness. Why? Sapagkat mahal po na mahal niya ang kanyang Ama. At sapagkat mahal niya ang kanyang Ama, mahal din po niya ang bansang Israel. Di ba, one time when he was approaching Jerusalem, because he knew 70 AD, the Romans would come, they would take Jerusalem, ano po reaction ni Jesus? Nakaiyak siya. Naawa siya sa Jerusalem. Sapagkat po, alam niya na, dating araw, yun na, no stone will be left upon another stone. Why? Kasi kung ganun ka-tindi ang kanyang pagmamahal sa kanyang bansa. At yung pagmamahal niya sa kanyang Ama, ay sinalin po niya, tinranslate po niya sa kanyang pagmamahal sa kanyang bansa at sa mga kapwa, tao. Kaya ganun na lang po yung kanyang compassion. Compassion. Nadadala po niya. Pagka nakakita po siya ng mga lupo, gudong, may sakit, patay, lalo tigit yung mga marginalized, the only child na patay, ng isang widow, excellent, he burns with a lot of compassion. And this compassion is translated into an act of love, raising the guy from the dead. So, ito po yung ating nakikita kong modelo ng ating pananampalataya. To many who are involved in politics, pwede po yung kanilang motivation why they enter politics because they love the country. Okay, hanggang doon po. That's much better already. Pero po sa atin, and I'm so glad sapagkat we are coming from different denominations po. Ano po? Ito yung character ng campaign natin noong May 2007. Interfaith po. And I'm so glad yung kung tinayo po ninyo siya pero interfaith attempt and advocacy for national transformation. Ganun po yung nangyayari ngayon. This is a blossoming, this is an emerging initiative that is being experienced in our country. Ano po? Wherein different denominations, different religions are coming together sa pagkakaroon nila kanilang pagmamahal sa Diyos ay naninibawaw sa kanilang over and above the religious denominations or affiliations. At ito po ay naipapakita nila sa kanilang pagmamahal sa ating bansa, sa ating kapwa, Pilipino. At ako po yung dadala na tayo po yung magkakasama dito. Ano po? We are doing this for us believers. We are going deeper than others in terms of ino-offer po natin ang ating sarili sapagkat yun ang mahal natin ng Diyos. At sapagkat mahal natin ng Diyos, mahal natin ating bansa. Mahal natin ang Pilipino. Mahal po natin ang Pilipinas. At hindi po tayo hihinto. At hindi po mauubusan ng ating enerhiya, ng ating lakas. Sapagkat ang ating lakas ay galing po sa malalim. Dito po, malalim na malalim. Dito po sa puso, kung saan po nananahan ang ating Panginoon. So, we are very glad po and appreciative for the organizers of the Nights of Faith. Salamat po at napag-isa po ninyo kami, napagsama-sama po ninyo kami, ano po, upang tayo po ay muli nating isentro ang ating sarili sa ating pinanggalingan, sa ating Panginoon, sa bawat isa sa atin, daw po tayo makahangot ng lakas sa bawat isa. At sa po ay patuloy po ang ating pag-aalala ng ating sarili. We have differences, of course. We have differences. But we're coming from a point of departure of we appreciate our origins, we appreciate our denominations, our religious obligations, and we bring to the fore what we can contribute for the building up of the body of Christ, for the building up of this great nation. Muli po, tayong papasalamat. God bless you po. Thank you very much.